Habang nakapalungumbaba si Solena sa reception desk na iyon, ay ini-imagine niya ang lalaking kanina pang tumatakbo sa kanyang isipan. Ang gwapo talaga niya. Kailan kaya ulit siya makikita? Ay, at saka ang bango-bango niya nung time na nilapitan ko siya. Grabe yung amoy niya, day. Ang bango, nakakatunaw. Tapos nung tinignan niya ako, my God! Papa P, ikaw ba yan? Ay, Sir Jonathan, kailan kaya ulit tayo? Yes? Ay, kabayo! Napatras siya nang marinig niya ang biglang nagsalitang iyon at muntik na siyang lumubog sa kinatatayuan niya dahil sa kahihiyan nang makita kung sino ang nakatayo ng mga sandaling iyon sa harap niya. Sir, Sir Jonathan? Yes, oo nga, bakit? Oh my God, patiling wika niya sa isip. Um, naingayan ho ba kayo sa akin? Pasensya na po. Hindi naman. Pero ako, naingayan. Singit ng lalaking nasa likuran nito. Ito si Ryan. Napakagwapo din nito at napakayaman. Pero bakit ba ayaw na ayaw niya sa lalaking iyon? Hindi kami magkaintindihan ng kausap ko. Kaya pwede bang huwag ka muna magsalita? This is very important business transaction we're discussing. Kapag nabulyaso ito, idedemenda kita at sisiguruhin ko mabubulok ka sa kulungan. Wala akong pakialam sa'yo. Wika niya sa isip. Pasensya na Sir Jonathan ha. Hindi na ako mag-iingay. Okay lang. Dumiretso ito patungo sa elevator. Ryan, sasama ka pa ba? Ikaw na lang, Jonathan. Kaya mo na yan. Dito na lang siguro ako maghihintay. Bakit hindi ka muna kumain? Mukhang hindi ka pa nakapag-dinner. Okay lang ako. Umiling ang kanyang sinisinta. O kaya, bakit hindi muna pakainin yung nasa cellphone mo? Maghapon na yung titrabaho sa'yo. Maawa ka naman dyan. Huwag mo na kaming pakialaman. Kausapin mo na lang kung sino mo nang gusto mong kausapin dito sa guest house. At mag-uusap tayo mamaya. Hayok ka talaga sa negosyo kahit kailan. Tuluyan na pumasok sa elevator si Jonathan. Hanggang sa mawala ito sa panig niya, hindi niya ito nilubayan. Hindi na rin nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi siya makapaniwala na natanggap na agad niya ang Christmas gift niya sa ganung kaaga. Siyempre, iyon ay si Jonathan. Magpapakabait pa siya ng gusto para sa Christmas Day mismo dahil isang hot kiss mula kay Jonathan ang gusto niya matanggap. Ay, ang saya talaga. Impit at patiling sabi niya. Nilingon niya ang naiwang lalaki na abala pa rin sa pakipag-usap sa cellphone nito. Sir? Do you want something? Coffee? O juice? Tila wala itong narinig. Nagipit lang siya ng mga balikat. Saka binalikan ng kanyang sapatos na nakakalat pa sa gitna ng carpeted flora. Kung ayaw mo mamansin, di huwag. Pabulong na sabi niya. Ang importante, nag-offer ako. Dagdag points na rin yun para lala akong lumakas kay Lord. Sabalit pagdampot niya ng kanyang sapatos, ay bigla na lang may ingay na sumabog sa katahimikan ng labi. Sa ikalawang pagkakataon, parang gusto na naman niyang lumubog sa kahihiyan. Dahil siya ang may sala sa ingay na iyon. Umutot siya. Nakita niyang unti-unting lumingon sa kanya ang nakakunot ng noong si Ryan. Bahagya pa nakaawa ang bibig nito. Halatang hindi makapaniwala sa narinig na ingay at wala na tuloy siyang nagawa kundi ngumiti ng alanganin dito. Grabe talaga ang katahimikan dito, no, sir? Mahinang palusot niya. Pati tuloy otot ng butiki, naririnig. Tinakpan nito ang ilong gamit ang likod ng kamay nito at umalis.
Nagpamaywang na lang siya nang sundan ito ng tingin niya. Akala mo naman kung sinong napakabango ng utot. Pare-pareho lang naman tayong mababaho ang... Nagtaka siya nang makitang bumuyo ang paglalakad ni Ryan. Kung hindi nga nito na itukod ang mga kamay sa salaming pinto ng guest house, ay baka tuloy na itong natumba. Grabe naman! Sininghot-singgot niya ang paligid. Wala namang amoy ang nilabas ko ah. Napasinghap na siya ng tuluyan nang mapalugmok sa sahig ang binata. Nilapitan agad niya ito. Sir! Nako sir ha! Huwag kayong mamatay. Ang OA ng magiging kamatayan mo. Shut up! Ay! Buhay ka ba? Sandali lang sir ha. Tatawag ako ng tulong. Don't! Pinigilan siya nito sa braso. Don't bother. Napatingin siya sa mukha nito. Nakita niya sa mukha nito na parang may masakit. Alam niya napaka-imposibleng ang masamang hangin na nailabas niya ang dahilan na ipinagkagano nito. Hindi pa rin niya maiwasang mag-alala at makonsensya. Sir kasi kailangan niya madala sa ospital. O sa klinik man lang. Nakita niyang iniipit nito ang tiyan at may mga mumunting butila ng pawis na namumuo sa mukha nito. Dito lang kay sir Tatawagan ko ang klinik. Sinabi ko sa iyo, don't bother. Sir, nag-iipon ako ng reward points ngayon para may maganda akong regalo sa Pasko. Kaya wag niyo na akong pilitin magmura dahil sa katigasan ng ulo mo. Ayoko mabashit kay Lord, no? Binawi niya ang braso niya rito. At wala akong balak na makakita ng namamatay sa harap ko. Hinayaan na niya ito at nagmamadali na siyang bumalik sa front desk. Agad siyang tumawag ng medical assistant sa klinik. Maaasahan naman ang klinik na iyon dahil naroon si Dr. Kester Mondragon. Habang hinihintay na may dumampo sa kabilang linya, ay napalingon uli siya sa kinaroroonan ni Ryan. Hindi siya sanay na makita ang pinaka-antipatikong miyembro ng SRC na nasa ganung ayos. Ano kaya nangyari sa kanya? Talaga bang ganun kadidang amoy ng utot ko? Tanong niya sa isip. Sa wakas, ay may sumagot na rin sa kabilang linya. Hello? Pwede magpadala kayo agad ng medical staff dito sa guest house lobby? Si Ryan kasi. Nakita niyang tumayo na si Ryan. Kahit hindi pa steady ang kilos nito. Si Ryan kasi, mamamatay na. Please, magmadali kayo. Ibinagsak niya ang telepono. Saka mabilis na dinaluhan ng binata nang makitang babagsak na naman ang katawan nito sa sahig. Tamang-tama lang ang dating niya, kaya nasalo niya ito. Ang kaso, sa laki at bigat nito, ay nawalan siya ng panimbang, kaya siya tuloy ang napahiga sa sahig. Napapikit siya at iniintay niya na mabagsakan ng katawan nito ang katawan niya. Nang wala naman siyang naramdamang pagdurog ng kanyang mga buto, ay iminulat na niya ang kanyang mga mata. Sinalubong siya ng gwapong mukha ng batang gobernur. Nakakubabaw ito sa kanya at nakatukod ang mga braso sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Hindi niya malaman kung bakit nakita niya na napakagwapo nito sa kanyang mga mata. Dati pa niyang alam na lahat ng member ng SRC ay may mga itsura. Walang itatapon ika nga. Wika nga na isang babaeng guest na narinig niyang minsan na pinag-uusapan ng mga club members. She wasn't particularly aware of that. Basta ang tingin niya sa mga iyon ay generally good looking. Nagbabago lang ang tingin niya sa mga ito kapag nakakausap niya. Dahil para sa kanya, mas umaangat at nagiging exceptional ang kagwapuhan ng isang lalaki kung mabait ito. Pero ngayon, habang patuloy na pinagmamasdan niya ang mukha ni Ryan, parang lalo pa ito nagiging gwapo sa paningin niya. Ang mga mata nito, ang ilong nito, at ang sexing labi nito. Ano nangyari? Napalingon siya sa nagsalita. Jonathan? Bumaling uli siya kay Ryan
na nakatitig pa rin sa kanya. Itinulak niya ito nang mapansin niyang unti-unting bumababa ang mukha nito sa kanya. Agad naman bumagsak ito sa sahig. Saka siya tumayo at inayos ang sarili. Sir Jonathan, wala kaming ginagawang masama. Ano lang, tinutulungan ko lang siya. Tapos bigla na lang siyang bumagsak. Tapos sinalok siya. Tapos bumagsak lang din uli kami sa sahig. Tapos natigil siya sa pagsalita na magsalita ito. Ryan, okay ka lang ba? Napakamot na lang siya sa ulo. Ginangat-ngat pa rin kasi siya ng kanyang konsensya. Lalo na't alam niyang siya ang may kasalanan ng tila pagkahilo ni Ryan. Kung hindi siya kinabagan at tumawag ka ng tulong, utos sa kanya ni Jonathan na ekspeksyonin nito ang kasamahan. Dali, nakatawag na ako, Sir Jonathan. Parating na rin siguro sila. Nakita niyang napapangiwi na si Ryan at noon lang din niya napansin ang tila pagpipiga nito sa tiyan. Okay lang ba siya, sir? Hindi na nasagot pa ang tanong niya dahil dumating na ang mga tauhan ng klinik, pati na ang resident doctor ng SRC na si Kester. Inisikaso agad nito si Ryan. Hindi ka na naman ba kumain, Ryan? Anak ka talaga ng pating. Ilang beses ko naman sinasabi sa iyo hindi ka pwedeng malipasan ng gutom dahil mahina ang sikmura mo. Ang tiyan na naman ba ulit? Tanong ni Jonathan. Tila alam na rin nito ang nangyayari kay Ryan. Ryan, alam mo, hindi ganito ang magpakamatay. Kailangan natin siyang dali sa klinik. Okay lang ako. Pinilit ni Ryan na tumayo. Kailangan ko lang magpahinga. Oo, kailangan mo. Pero doon ka sa klinik papahinga. No, Ryan, ako ang doktor dito. Ako ang magsasabi kung okay ka o hindi. At sinasabi ko sa iyo, hindi ka okay. Sinanyasan nito ang mga tauhan. Halika na. Habang inaasikaso ang pagdadala kay Ryan sa klinik, ay pinapanood lang niya ang mga pangyayari. Nakahiga na ito sa stretcher nang tumingin sa kanya. Buksan mo mga bintana pag alis namin ha. Wika nito. Para makalabas ang masamang hangin na inilabas ng mga butike. Hindi siya makapagsalita na tila ba nahihiya siya. Pero para bang naiinis siya sa lalaki. Hindi niya alam. Kinabukasan. Good morning and goodbye. Nginataan lang ni Solena ang karelyebo niyang receptionist ng guest house na si Ali. Oh, kumusta ang gabi mo? Mukha mo. Huwag mo nga akong asarin kapag ganito inaantok na ako. Tumawa ito. Hindi yata maganda umaga mo ah. Which I find very strange. Ang dami magandang dahilan para magkaroon ka ng magandang araw, no? Tulad na lamang ng mga iyon. Inginuusupan nito ang tatlong unipormadong SRC members na dumaan sa labas ng guest house. Lalo lang siyang napasimangot. Kung alam lang nito ang nangyari na nagdaamag-damaga. Ay, di bali Solena. Sa susunod na buwan, kukunin na ako ng boyfriend kong Australian at magpapakasal na kami. Pwede ka na mag-rent sa mga day shifters, no? Talaga? Magpapakasal ka na? Napakunot tuloy ang kanyang noo. Hindi ko alam na may boyfriend ka. Hindi ko like kinagwento para wala magpaalala sa akin na may boyfriend na ako. At hindi na pwedeng magpantasya sa mga boys na narito, no? Ay, ewan ko sa'yo, Ali, sira ka talaga. Pero syempre, alam ko naman hanggang tanaw lang ako sa mga papa na iyon, no? Kaya nga tinanggap ko ang alok na kasal ni Carla. Ikaw, wala ka bang balak mag-asawa? Tinanggal niya ang scarf na nagsisilbing necktie ng kanyang uniforme. Kung mag-aasawa ako, di hindi na ako nakapagnasa sa nag-uumapaw na kagwapuhan sa lugar na ito ha.
Kaya hindi ko ipagpapalit ang privilege na iyon para lang matali sa isang relasyon na alam naman nating lahat na mauuwi rin sa hiwalayan kapag nagkasawaan na ng dalawang tao. Ano ka ba, Sulin? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kung nagmamahalan dalawang tao, hindi sila magkakasawaan, no? Oo, may mga pagkakataon hindi sila magkakaintindihan. Pero sa huli, sila pa rin dahil mahal nila ang isa't isa. Napatawa siya sa kaibigan. Saan mo ba pinagdadampot ang mga itsura mo na yan, ha? Heller, huwag mong sabihin na hindi mo nakikita ang mga nangyayari sa mga artista ngayon na naghihiwalay din. Hoy, loka-loka ka talaga. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Gumising-ngisi lang siya. Saka kinusot ang namumungay na mga mata. Ay, ewan ko sa inyong mga love-struck fools. Para kayong mga tanga. Sasabihing in love na in love. Tapos konting problema lang, maghihiwalay na. Sino bang niloloko nyo? Napansin niyang manlulungkot na ang katrabaho niya. Kaya bago pa nito may sipang magbigti, nagpaalam na siya rito. Opinyon ko lang naman yun, Ali. Hindi naman necessarily na tama yun at dapat mong paniwalaan. It just happened na yun ang pininiwalaan ko. Ay, tama na sermon to. Bubula na ang bibig ko nito eh. Aalis na ako. Good luck sa pagbabantay mo sa mansyon natin. Mansyon ang tawag nilang mga empleyado sa guest house. Katuwaan lang nila iyon. Pagkatapos magbihis, ay nag-isip na niyang umuwi. Pero nang maalala niya ang nangyari na nagdaang gabi. Okay na kaya siya? Mula sa kinaroroonan niya, ay natatanaw niya ang klinik ng club. Ay, hindi ako makapaniwala na gagawin ko to. Natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na naglalakad patungo sa klinik. Naabutan niya ang kanyang manager na si Yuwana na nakipaglambingan sa asawa nitong si Caster. Paalis na lamang sana siya nang marinig niya ang boses ng babae. O, Sulin, anong ginagawa mo dito? Ha? Napilitan siyang lumitaw sa pintuan ng klinika. Eh, nandito ka ba para kay Ryan? Nakangiting tanong naman ng katabi nito. Nandito siya. Natutulog pa rin. Tulog pa rin siya? Bumangon na naman ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Kumusta naman ang lagay niya? Hindi naman siguro siya malala, di ba? Hindi siya lalala kung kakain siya ng tama. Matigas kasi talaga ang ulo ng taong yan. Lagi nila nagpapalipas ng pagkain. Kaya yan, may problema na siya ngayon sa sikmura. Sikmura? Hindi dahil sa masangsang na amoy? Masangsang na amoy? Ah, idunaan na lang niya sa tawan lahat. Ah, wala yun. Wala yun. Kung gusto mong makita si Ryan, puntahan mo lang si silid niya. May karapatan kang gawin iyon dahil ikaw ang tumawag ng tulong para sa kanya. Ang balak lang talaga niya ay alamin ang kalagayan nito. Pero ngayong binigyan na siya ng go signal ni Kester mismo na pwede niyang makita si Ryan, ay sumigi na rin siya. Total nandiyan ka rin lang naman. Bakit hindi mo kaya bigyan ng isang kiss yung halimaw na yan? Alam mo na, pampagising. Tapos ano? Ako naman ang makakatulog kasi masasapak niya ako. Wag na lang. Ingos niya. Tumawa naman ang mag-asawa. Alam mo, Solen, kailangan ni Ryan ang katulad mo. Wika ni Kester. Bakit hindi mo kaya siya ligawan? Alam nyo kayong mag-asawa, para kayong mag-ano. Ano? Mga hindi tao. Tinalikuran na niya ang mga ito. Makaalis na nga. Hindi mo natitingnan si Ryan? Natigilan siya. Gusto niyang umalis sa lugar na iyon as soon as possible. But there was also something that was keeping her from walking out on the strange man she came face to face last night. Nilingon niya ang mag-asawa na hindi pa rin mapuknat ang pagkakangiti.
Napabuntong hininga siya. Sige, sisilipin ko lang si sandali. Pero walang ibig sabihin yun ha. Concerned lang ako. Kasi nga, ako ang nakakita sa kanya kagabi. At puntahan mo na siya. Dahil pang sinasabi. Putol ni Castar sa kanya habang hindi mapaklit ang ngiting nakakaloko sa mga labi nito. Dahan-dahang isinaransol ng pinto ng pribadong silid ni Ryan pagkatapos niyang pumasok. Kakaiba talaga ang klinik na iyon. Daig pa yata niyon ang pinakamagandang ospital sa buong bansa. Kompleto kasi sa mga gamit at may 7 pribadong silid na para sa mga pasyente bukod sa mga doktor at nurses. Tumikhim siya ng mahina upang kung gising ito ay mamalayan nito ang presensya niya. Hindi naman ito kumilos sa pagkakahiga nito sa kama, kaya dahan-dahan na siyang lumapit. Um, Kumusta na ang kalagayan mo? Tanong niya sa natutulog na binata. Sana okay ka na. Kasi alam mo, nakakonsensya ako sa nangyari sa iyo eh. Feeling ko kasi, ako ang may kasalanan kung bakit sumikat ang tiyan mo. Kahit sinabi pa ng doktor na matagal ka na may sakit sa sikmura. Pasensya ka na sa naamoy mo kagabi ha. Eh hindi ko na intensyong lasunin ang sikmura mo sa amoy ng, alam mo na. Pero ayos na rin na hindi naman pala dahil sa naamoy mo kaya ka hinimatay. Napakagatlabi siya nang makitang kumilos ito sa kinahihigaan at bahagyang bumaling sa kanyang mukha. Napatitig na lang siya rito at parang hindi siya makapaniwalang hindi niya magawang alisin sa mukha nito ang kanyang atensyon. Batid niyang lahat ng club members ay talagang may mga itsura. Kaya nga ilang beses na rin siya nagkakrush sa mga ito. At ang latest nga niya ay si Jonathan. Pero ang lalaking ito na nasa kanyang harapan ay hindi niya maalis ang kanyang tingin sa lalaki. May tao bang mukhang walang kapintasan kapag natutulog? Mayroon siguro dahil wala siyang maipintas sa itsura ng lalaking ito sa harap niya. Bakit hindi yata kita masyadong napapansin? Pabulong na sabi niya sa sarili habang unti-unting lumalapit sa kama nito. Ang gwapo mo masyado. Parang hindi totoo. Inilapit niya ang kanyang mukha rito. Hindi niya mapigilin ang mapangiti. Sino ang mag-aakala na isa ito sa pinakasuplado at pinaka-antipatikong miyembro ng SRC? Mukha itong anghel ng mga sandaling iyon. Para bang hindi ko gustuhin ng isang taong saktan ito o gawa ng masamang bagay na ikasasama ng loob nito. Hinila niya ang silya at umupo sa tabi ng kama upang mas mapagmasdan niya ang mukhang iyon. Parang gusto kong kumain ng kanin ngayon habang nakatitig sa'yo. Mukha mo pa lang kasi ulam na. Tulog naman ito, kaya siguro ay hindi na nito napapansin ang gagawin niya. Hindi kasi niya matiis na hindi idampi ang daliri niya sa pisngi nito. Napakakinis nito. Matangos ang ilong at manipis ang pinkish na mga labi. Halatang hindi naninigarilyo at mahaba rin ang pilik nito. Makakapal din ang mga kilay pero may korte. Napabundong hining siya. Hindi ako sigurado pero sa tingin ko, ikaw ang may pinaka-perpektong mukha kapag tulog. Impit na napabungis-ngis pa siya. Halos hindi na kayo nagkakalayo ng itsura ni Jonathan ko. And take note, si Jonathan ang pinakagwapo para sa akin sa buong SRC. Nahikab naman siya. Namumungay ang kanyang mga mata. Dapat ay umalis na siya. Pero ayaw naman niyang mawala agad sa paningin niya ang gwapong mukha ng mamang natutulog. 5 minutes. Sambit niya. Iniyok-yok niya ang ulo sa kama katapat ng mukha nito para makita pa rin niya ito.
Patabi ha, hindi na niya alam ang sumunod na nangyari dahil tuloy na siyang nilamon ng antok. Namalayan na lang niya, nakatulog na pala siya nang sa wakas ay magising siya. Nag-iinat pa siya nang mapansing hindi pamilyar sa kanya ang kinaroroonan niya. Saka lang siya na masmasan nang luminaw na ang isip niya at mapatitig sa gwapong mukhang iyon na kasakasama niya sa kanyang panaginip. Laway mo, tumutulo. Seryosong wika ni Ryan. Ha? Bilang kasagutan ay inabutan siya nito ng isang box ng tissue paper. Saka ay miniwestra ang kanyang bibig. Doon lang niya naintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Oh my God! Mabilis na pinunasan niya ang kanyang bibig. Nakakadiri. Naglaway na pala siya sa kanyang pagtulog. Subalit nang hindi makontento, ay nagtungo siya sa banyo sa silid na iyon para maghilamos. Nakakahiya ka, Sulin. Impit at patiling sabi niya sa reflection sa salamin. Nagpasabog ka na nga ng air pollution kagabi. Ngayon naman, naglalawa ang laway mo. At bakit sa lahat ng pagkakataon puro kahihiyan ang inabot mo? Lagi ang lalahang iyon pa ang naging saksi. Pambihirang buhay ito. Nakakahiya talaga dahil wala na siya magandang mukhang maihaharap pa kay Ryan. Nagbilang siya ng ilang segundo bago nagpa siyang lumabas ng banyo. Nakatakip ang kanyang bag sa mukha niya. Dire-diretso nagtungo siya sa pinto para lang muling mapaatras nang biglang bumukas ang pinto at malakas na tumama iyon at tumampas sa kanya. Oh, anong ginagawa mo riyan? Si Red iyon. Kasama nito nakatayo roon at nakamasid. Sina Maiko at Sela. Pare-pareho lang reaksyon ng mga ito na nakamasid sa kanya at nagtataka kung bakit naroon siya sa sahig. Kung hindi lang naungulit ang pananakit ng kanyang mga balikat nang tumama iyon sa bumukas na pinto, baka sinamba na niya ang mga lalaking nasa harap niya ng mga sandaling iyon. Dahil sa riding uniform na suot ng mga ito, ay napakagwapo ng mga ito. Wala naman sir, sagot niya, nangingiwi na sa sakit. Ano lang, naisipan ko hong mag-swimming. Alam niyo yun? Hindi. Nangyuyuko na sana si Maiko para tulungan siya. Pero ibang kamay ang humablot sa kanya. Inalalayan siya nito patayo. Nagulat pa siya na mapatingala siya at makita niya na si Ryan sa tabi niya. Asan ba si Kester? Tanong nito sa mga kapwa club members. Gusto ko na lumabas dito. Marami pa akong aasikasuhin. Tamang-tama, ani na sila. Kailangan din natin mag-usap. Kumusta na nga pala ang political system ng Santa Barbara? Nabalitaan ko na hindi pa rin maganda. Medyo lang. Kaya nga bumalik ako dito ngayon eh. Pero hindi ka pa magaling. Singit niya. Parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan nang bumaling sa kanya ang tingin ng mga lalaking naroon. Kung bakit naman kasi sa dami ng members ng SRC, ang ilan sa pinaka unapproachable pa ang kaharap niya ngayon. Ang ibig ko lang namang sabihin, baka kung ano mangyari sa iyo kapag lumbas ka na agad ng klinik. So, what are you trying to say? Tanong ni Maiko. Pipigilan mo si Ryan na umalis ng SRC? Hindi naman sa ganon. Iniisip ko lang naman na dahil sa nangyari kagabi, parang delikado na lumayo siya rito nang wala man lang mag-aalaga sa kanya. Mag-aalaga? Kulang na lang sakalin siya ni Ryan sa sinabi niya. At sino ka para sabihin mas nakakabuti sa akin o hindi ang gagawin ko? Hindi ka naman doktor. Siguro nga sir. Pero nakita ko ang nangyari sa'yo kagabi. I'm sorry kung sa tingin ninyo ay
masyado ako nakikialam ha. Concern lang naman ho ako sa kalagayan ninyo. Well, hindi ko kailangan ng awa mo. Sir, wala naman ho akong sinabi na naawa ako sa inyo. Ang sabi ko po, concern lang ho ako sa inyo. Concern, nag-aalala. Alam niyo yun, sa iba ka mag-alala. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong alagaan sarili ko. Binitawan siya nito at bumalik na sa kama upang kunin ang mga gamit sa ibabaw ng nightstand. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Hindi rin masungit ang taong ito. Antipati ko na nga mayabang pa. Kung ayaw mo ng concern ko, eh di huwag. Sino tinakot mo? Pagmamaktol niya sa isip. Sel, pakahintay nila ako sa kapeterya. Maya-maya ay wika nito. Doon na lang natin pag-usapan ang tungkol sa... Yeah, about that. I don't think I can work with the disabled man. Sagot naman ni Sel. Kahit siya ay napakunot ang noo nang balingan niya nagsalita. Disabled? Bulong niya. Anong sabi mo? Tanong uli ni Ryan. Wala ka sa ayos ngayon, Ryan. At ayaw ko mapag-usap kapag ganyang kalagayan mo. Lalo na tungkol sa business. Hindi yun maganda sa negosyo eh. Ah, teka Sir Renzel. Singit niya. Wala naman hong malalang sakit si Sir Ryan. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pinakita sa amin ni Maiko ang kuha ng CCTV kagabi. At kita ko na hindi ka na makatayo, Ryan. Simpleng sakit lang naman ang tiyan iyon. Singit ulit niya. Hindi naman siguro yun makakasama sa pakipag-deal sa inyo ni Sir Ryan. At okay naman siya ngayon. Hindi ka doktor babae. At saka ang kinakausap ko sa Ryan, hindi ikaw. Daig pa niya sinampal sa sinabing iyon ni Sela. Napahiya siya ng gusto. Hindi na naman kasi niya mapigilan ang kanyang bibiga. Kaya iyon tuloy ang inabot niya. Hoy ikaw, hindi kita kailangan sa tabi ko. Masama pa rin ang tingin sa kanya ni Ryan bago nito binalingan si Sela. At saka ikaw rin Sela, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Madaldal lang talaga siya. Kaya huwag mo nalang pansinin. Hindi ako madaldal no? Pero hindi siya pinansin ni Ryan. Hindi niya alam pero kahit papaano, ang marinig itong ipagtanggol siya kay Sela ay nakakabawas sa pagkapahiyang naramdaman niya. Kailangan talaga niyang matutunan na patahimikin ang kanyang bunganga. Ryan, wika ng tahimik na si Maiko. Hindi rin ako nakakapag-business deal sa mga questionable na ang lagay ng kalusugan. Ano? Paranoid ako. Kaya gusto kong sigurado ako successful ang lahat na magiging transaksyon ko. You can back out now. May usapan na tayo. Wala pa naman tayong formal deal eh. Kaya pwede ko pang bawiin ang mga pinag-usapan natin. Batid niyang wala siyang karapatang makialam. Pero sa narinig niya, parang unfair para kay Ryan ang pinagtutunguhan ng usapang iyon. Sandali lang. Singit muli niya. Bakit ibinabasa niyo sa isang insidente ang kakayahan ng isang tao ha? Sabi ni Sir Ryan, okay na siya. Kaya hindi na ninyo kailangan ikansela ang transaksyon ninyo sa kanya. Just because you saw him suffer from simple stomach ache last night. Batid niyang mahigpit si Red sa mga rules and regulation na pag-aaral nitong riding club. At isa sa mga mahigpit na patakaran nito ay ang malaking paggalang ng mga empleyado doon para sa mga club members. Kaya nga sigurado na siya ngayong patatalsikin na siya nito nang wala sa oras dahil sa pakikialam niyang iyon. Lalo na't hanggang ngayon ay wala pa rin umiimik sa mga ito. Hoy, tawag sa kanya ni Ryan. Huwag ka na makailam sa problema namin. Umuwi ka na lang at tuloy ang pagtulog mo. Hinarap niya ito. Hindi ako nakikialam no. Sinasabi ko lang kung anong tingin ko sa pinapakita nila sa'yo. Ipinagtatanggol pa nga kita eh. At saka pwede ba, huwag mo nga akong mahoy-hoy-hoy.
May pangalan ako. Solen ang pangalan ko. Solen. Wala akong natatandaang hiningi ko ang tulong mo. Kaya kung maaari lang, huwag ka na makialam. Wala kang kinalaman sa usapan. Alam ko, pero hindi mo naman pinagtatanggol ang sarili mo. Kaya papaano nila malalaman na mali ang ginagawa nila ha? Nagmamagandang loob lang naman ako ah. At huwag kang mag-alala, libre ang tulong ko. Inuulit ko, hindi ko kailangan ng tulong mo. Ay hindi ko rin kailangan ng permission mo. Nagtagisan sila ng tingin ng lalaki. Hindi siya naghina. Hindi siya nag-back down. Batid kasi niyang tama siya. Kaya hinding-hindi siya atras sa ganung usapan. Mula sa pinto ng silid ay pumasok si Dr. Mondragon. Oh, marami yatang bisita ngayon si Ryan ah. Oh, Kester, ikaw pala. Kumusta na si Ryan ah? Kumusta na paramdam niya? Tanong ni Red. Okay na naman siya. Pero kailangan kumain na siya sa oras. Or else, ospital na ang bagsak niya. Binalingan nito si Ryan. Seryoso ako ngayon Ryan ha. Kung patuloy mo pababayaan ang kalusugan mo, magiging malala yung kondisyon mo. Alam ko, sabi nito. Good, singit ulit ni Red. Miss Solen, pamula ngayon, ikaw na ang bahalang maniguro sa hinding-hindi pa palipas na gutom ni Ryan ha. Napatanga siya rito. Ano? Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Kailangan mo siya. Sansala naman ni Zella. Dahil siya ang magsisiguro kung dapat ba namin itutuloy ang transaksyon namin sa iyo. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin sa amin, Ryan. Pero mga businessman din kami. Gusto naming malaman kung pwede kami mag-relay sa iyo. Lalo na't magiging partner tayo. Kung lagi ka na lang ma-hospital dahil lang sa simpleng sakit ng tiyan mo, I don't think I could fully trust my business with you. Sorry Ryan, wika naman ni Maiko. Business is business. We can always be friends, though. That's unfair, sambit niya. But at some point, may katubiran ng mga ito. They were after all businessmen more than they were friends. Well, Ryan, tanong ulit ni Reda, obviously ignoring her weak protest. Ano, take it or leave it? Okay, I'll take it. Napalingon siya kay Ryan nang wala sa oras. Nasisira ka na ba ng bait? Bakit sumasang-ayon sa kanila? I have no choice. I need those transactions. All you talk about is yourself. Paano naman ako? Hindi pwedeng basta lang kayo magdesisyon para sa akin. Well, let's see. Buling wika ni Reda. If you don't take this, you're fired. What? Patiling sabi niya. You can't do that. Says who? Tinalikuran sila nito. Kapag nakontento na si Sel at Maiko sa ire-report mong kalagayan ni Ryan, pwede mong balikan ang trabaho mo rito. And, oh yeah, binalingan uli nito si Ryan. If I ever hear you suffer another attack like you had last night, I will dissolve your membership at SRC. You know the rules, Ryan. Iyon lang, at tuloy na silang iniwan nito. Pagkatapos ay sumunod na rin sina Maiko at Sela. Huwag mong masamayin sinabi nila Ryan. Wika ng butihing doktora. Nag-aalala lang iyon na baka susunod mong atake ay nasa kalagitnaan ka na ng pangangabayo. Ayoko na rin isipin kung anong maaari mangyari sa'yo. Wala akong sakit. May binat now, oo. Pero hindi mo po bang lumala kalagayan mo? I know you want to help your people, but you also have to take care of yourself. Ilang saglit na hindi umibig si Ryan bago nito kinuha ang jacket at lumabas ng klinik. Naiwan siyang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Mukhang kailangan talaga niyang matulog. Kung ano-ano kasi
ang napapasukan niyang problema. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa usapang ito. Maya-maya ay wika ni Caster. So dahil pinagkatiwala sa iyo si Ryan ni Reda at na iba mong miyembro, ingatan mo siya. Ha? Gawin mo yung best mo. Gawin yung best? Maluluka na nga ako rito eh. Ngumiti ito. You will be fine. You are all sick. Sabi niya. Ngumiti ang doktor sa kanya. At ngumisi. Good luck. Sabi alis ito.